Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng nakakagulat na mga tagpo sa pinakabagong chapter ng Elbaf Arc. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Kaagad ngang nagsimula ang latest chapter sa kalagitnaan ng isang maulang gabi sa Pirate Island, kung saan makikita natin ang isang matinding komosyon na bumalabog sa lahat ng mga pirata sa buong isla. Kahit nga mula sa malayo ay maririnig natin ang mga piratang ito na hinahalughog ang bawat sulok ng Hachinosu sa kanilang paghahanap sa isang mahalagang bagay na tila ba nawawala. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang hindi makapaniwalang reaksyon ng mga pirata nang matagpuan nila ang kanilang mga kasamahan na sugatan at wala ng buhay. Kasama nga sa mga nasawing piratang yan ay ang mismong miyembro ng Rocks Pirates na si Don Marlon na nakataktang magbantay sa isla nung gabing yon kung kailan naganap ang nakakagulat na insidente. Dito hindi lubos maisip ng mga pirata kung sino kaya ang posibleng gumawa ng matinding krimeng ito dahil kahit nga ang kinatatakutang mafia boss ng West Blue na si Don Marlon ay tila ba nagawa nitong maisahan at mapatumba. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Rox na kinikwestiyon ng mga naguulat sa kanyang mga pirata at sinabihan ng mga ito na diretsuhin na siya kung ano ba talaga ang nangyari. Labis naman ang pagkagulat ni Whitebeard nang sabihin ng mga piratang ito na ang tinuturing na pinakakayamanan ng Pirate Island na si Shaki ay bigla na lang nawala sa isla at posibleng nakidnap. Dito may sinabi ng narrator na ilang oras nga lang raw ang kinailangan ng salarin upang matagumpay na may sagawa ang nasabing krimen sa Pirate Island. Subalit sa kabilangan ng maikling panahong ito, ay nagawa pa rin niyang burahin ng anumang bakas na maaaring magturo sa kanya. Dagdag pa ng narrator, ang biglang pagkawala ni Shaki ay tinuring na napakalaking trahedya sa Hachinosu na labis ngang pinagluksa ng mga pirata hindi lamang sa isla, kundi pati na ng lahat ng mga pirata sa bawat dako ng mundo. Habang sinasabi yan ng narrator may makikita naman natin ang mga pirates sa Pirate Island katulad ni Gloriosa na humahagulgol sa pag-iyak at hinihiling na sana raw kung nasan man ngayon si Shaki ay maayos lang ang kanyang kalagayan. Nakakapagtaka namang makita na kung ikukumpara sa lahat ng mga pirata na naghihinagpis sa Pirate Island ay bukod tangi itong si Ochoku na tila ba masayang masaya habang nagbibilang ng pera. Dito may muli namang nagsalita ang narrator ng kwento na sinasabing mabilis raw kumalat ang balita ng pagkawala ni Shaki sa buong mundo na siya rin naman ngang labis na kinagulat ng lahat. At habang sinasabi yan ng narrator may makikita natin na galit si Roger habang hawak-hawak sa kanyang kamay ang pahayagan na naglalaman ng balita ng pagkakakidnap kay Shaki. Dito'y hindi makapaniwala si Roger kung paano hinayaan ni Rox na mangyari ito sa sarili pa nitong teritoryo. Kaya naman dahil dyan ay nasabi ni Roger na sisiguraduhin niyang pagbabayaran niya si Rox sa naging kapabayaan nito na nagresulta upang basta-basta na lang makidnap ang kanilang pinakamamahal na si Shaki. Makikita naman natin dito si Rayleigh na bigla na lang pinagpawisan habang binabasa ang artikulo ng balita tungkol sa masamang nangyari. Kapansin-pansin na baka sa mukha ni Rayleigh ang labis na pag-aalala at ang tanging pangalan na nga lang ni Shaki ang kanyang nasabi sa eksenang to. Nagsalita naman ulit ang narrator at sinabing napakalaki ng naging negatibong epekto ng pagkakakidnap kay Shaki dahil kahit nga raw ang ekonomiya ng buong mundo ay bigla na lang napahinto na tumagal ng ilang linggo. At ang mga ngiti sa mukha ng mga tao ay bigla na lang raw napawi sapagkat ang lahat ay nalunod sa sobrang kalungkutan dahil sa kawalan ng pag-asa na muli pa nilang makikita si Shaki. Sa kasamang palad naman nga may mabilis na lumipas ang isang taon at wala pa rin lumabas na bagong balita tungkol sa kinaroroonan ni Shaki at kung ano na nga bang nangyari sa kanya.
Sa pagkakataon rin naman na ito ay bigla na lang lumipat ang eksena sa God Valley, kung saan muling nagbabalik si Saint Figurland Carling. Dito may sabik na sinalubong ng ina ni na Shanks at Shamrock si Saint Garling at masayang pinakilala sa kambal ang kanilang ama. Sinabi pa nga dito ng misteryosong ina ng kambal na alam niya raw talaga na babalikan sila doon ni Saint Garling. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin ang kambal na may malaking ngiti sa kanilang mga mukha at tila ba masayang masaya sa pagdating ng kanilang ama. Nagulat naman si Saint Garling dahil hindi raw niya akalain na kambal pala ang kanyang mga anak. Niyaya naman ng ina ng kambal na manatili na lang sa God Valley si Saint Garling nang sa gayon ay magkakasama na silang mamuhay bilang isang pamilya. Sumagot naman si Saint Garling at sinabing kung sakaling mamumuhay nga sila ng magkakasama ay hindi sa God Valley ang lugar na yon, sa kadahilan ng malapit na raw maglaho ang islang ito sa mundo. Nagulumihan na naman ang ina ng kambal sa sinabing ito ni Saint Garling. Subalit sa halip nga na ipaliwanag ang kanyang sinabi ay nagpatuloy lang sa pagsasalita ang Holy Night. Dito ay sinabi ni Saint Garling na meron na raw siyang nahanap na ibang babae na karapat-dapat na maging kanyang asawa. Katunayan ay naipahuli na raw niyang nasabing babae at malapit na itong maging sa kanya. Basta ba't siya lang ang tatanghaling kampiyon sa magaganap na torneo? Napatanong naman ang ina ng kambal kung ano raw ba ang tinutukoy nitong si Saint Garling. At habang nagaganap nga ang usapang yan fam, ay makikita naman natin ang pulutong ng mga naglalakihang marine battleships na papalapit na ngayon sa palibot ng God Valley bilang paghahanda sa magaganap na human hunting tournament ng mga celestial dragons doon. Pagkatapos naman na makapagsalita ni Saint Garling ay bigla-bigla na lang niyang hinugot ang kanyang espada at pagkatapos ay walang habas na sinaksak ang ina ng kambal. Dahil naman fam sa labis na pagkagulat ay walang kalaban-laban na tinanggap ng ina ng kambal ang atake ni Saint Garling. At dito ay napasigaw na lang siya at dugo ang napahandusay sa lupa. Habang si Saint Garling naman ay tinitigan lang ang babae na nagluwal sa kanyang mga anak. Pagkatapos naman ng walang konsensyang pag-atake ni Saint Garling sa ina ni na Shanks, ay nagsalita ito sa isang Dendenmushi at inutusan ng mga Marines na simulan na ang preparasyon para sa gaganaping palaro ng mga Celestial Dragon sa God Valley. Sumagot naman ang opisyal ng Marines sa kabilang linya at iniulat kay Saint Garling na kakadaong lang raw ng mga battleships sa God Valley at kasalukuyan ng kumikilos ang pwersa ng Marines papunta sa kanilang mga nakatakdang posisyon sa isla. Pagkatapos yan fam ay pinakita naman ang sitwasyon sa mismong loob ng God Valley kung saan nagsisimula ng magkagulong mga mamamayan. Napansin kasi ng mga tao ang mga nagsisidatingang marine battleships na ngayon ay isa-isa nang pumapalibot sa buong isla. Dito fam ay hindi lubos maisip ng mga mamamayan kung bakit bigla na lang pinuntahan ng pwersa ng world government ang kanilang maliit na bansa. Iniisip tuloy ng mga tao na baka raw may hinahanap na matinding kriminal ang mga Marines, kaya napunta ang mga ito dito ngayon. At dahil nga dyan ay minabuti ng mga mamamayan na papasukin na muna sa loob ng bahay ang kani-kanyang mga anak hanggat hindi pa malinaw ang sitwasyon. Sa sumunod na panel naman fam ay maririnig nating magbigay ng utos ang matataas na opisyal ng Marine sa isla na tranquilizer shots muna ang gamitin ng kanilang mga sundalo dahil kailangan nilang madakip ng buhay ang mga tao. Sa puntong ito ay mapapansin naman natin ang isa sa mga baguhang sundalo na tinatanong ang kanyang lieutenant commander kung ano raw bang eksaktong layunin ng sinasagawa nila ngayong operasyon sa isla. Sumagot naman ang lieutenant commander at sinabing ang lahat raw ng ito ay isa lang training exercise at isa pa ay masyado pa raw bata sa serbisyong bagitong sundalo para questionin ang kanilang misyon. Muli namang nagtanong ang baguhang marine at tila ba hindi niya matanggap ang paliwanag ng kanyang superior. Kaya naman dahil dyan fam ay napuno ang lieutenant commander at dito ay tinanong nito ang squad leader kung ano raw bang problema ng bagitong sundalong to at bakit ang dami nitong tanong sa halip na sumunod na lang sa pinag-uutos sa kanya. Utal-utal namang humingi ng tawad ng squad leader
At sinabing nasa training pa raw kasi ang baguhang marine na yon, kaya hindi pa nito alam ang dapat gawin. Sa sumunod na panel ay sinubukan naman ng isa sa mga mamamayan na tanungin ng mga marines kung ano raw bang nangyayari at bakit bigla na lang nagsulputan ng mga sundalo ng world government sa kanilang isla. Yun nga lang fam, sa halip na sumagot ng maayos, ay bigla na lang siyang binaril ng marines na labis ngang kinabigla ng iba pang mga mamamayan. Dito ay sinabihan ng marines ang mga tao na huwag gumalaw mula sa kanilang kinatatayuan at huwag nang subukang manlaban pa. Imbes naman na sumunod ay mas lalo pang ang nagkagulo ang mga tao dahil nga sa ginawang pagbaril ng marines sa isa sa mga residente. Dito fam ay sabay-sabay na nagsitakbuhan ng mga tao habang sinisigaw na kailangan nilang tumakas dahil kung hindi ay uhulihin silang lahat ng mga marines. Muli namang kinwestiyon ng baguhang marine ang kanyang superior at tinanong ito kung bakit raw ba nila kailangang hulihin ng mga residente ng God Valley, gayong mga inosenteng civilian lang naman ang mga ito. Sumagot naman ang squad leader at sinabing huwag nitong questionin ang kanilang misyon dahil wala na raw silang panahon para magdalawang isip, lalo at sumusunod lang naman raw sila sa anumang utos na darating mula sa nakatataas. Dagdag pa ng squad leader ay wala na raw silang ibang kailangang gawin, kundi ang mag-focus lang sa pagkumpleto ng kanilang misyon. Mukhang nagdesisyon namang makinig ang bagitong sundalo sa kanyang squad leader, kaya sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na tama ang kanyang ginagawa. Dito fam ay makikita natin ang batang marine na sinasabi sa kanyang isipan na ayos lang paputukan ang mga residente ng God Valley dahil mga tranquilizer rounds lang naman ang laman ng kanyang mga baril, kaya imposible na mapatay niya ang mga ito. Sa sumunod na panel naman fam ay malalaman natin na ang baguhang marine na ito pala ay walang iba kundi si Monkey D. Dragon. At sa puntong ito na ng chapter, opisyal na pinakilala si Dragon bilang future Supreme Commander ng Revolutionary Army at ama ng future Emperor of the Sea na si Monkey D. Luffy. Sa parehong eksena naman ay humingi ng tawad si Dragon sa mga residente at sinabing hindi niya raw sila papaputukan kung kusang loob silang magpapahuli sa kanya. Yun nga lang fam, dahil nga nagkakagulo na ang mga tao ay hindi gumanang pakiusap ni Dragon at bagkos ay nagunahan pa ang mga ito na tumakbo papalayo sa mga marines upang makatakas papalabas ng isla. Dahil dyan fam ay napilitan si Dragon na barilin ng tranquilizer shots ang mga residente na kaagad naman ngang nagpabagsak sa kanila sa lupa. Pagkatapos niyan ay nalapitan ni Dragon ang mga pinaputukan niyang residente upang hulihin ang mga to. Ayon na rin nga sa misyong binigay sa kanila bilang mga marines. Subalit habang papalapit na nga si Dragon ay bigla naman nating maririnig ang isang sigaw na sinasabihan ng kanyang mga kapwa marines na magsuot ng gas mask dahil magpapakawala na sila ngayon ng sleeping gas. Dito na biglang lumipat ang eksena sa isang dambuhalang marine prison ship na naglalaman ng mga slaves na nanggaling pa sa Holy Land Marisha. Malalaman natin dito fam na ang prison ship pa lang ito ay nakatakdang maglayag patungong God Valley para mag-transport ng mga alipin. Nang sa gayon ay magamit ang mga ito bilang karagdagang target sa gaganaping human hunting tournament doon. Mula naman sa labas ng prison ship ay maririnig natin ang tila papaputol-putol na linya ng komunikasyon. At sa sumunod na panel ay malalaman na natin na nagmumula pala ang tunog na to sa mismong communication room ng prison ship kung saan kapansin-pansin ang isang misteryosong individual na palihim na pumasok sa loob nito. Matagumpay naman ngang nakapuslit ang misteryosong individual at hindi siya nakita ng marine na nagbabantay dito. Inisip pa nga ng marine na ito na baka namalikmata lang siya nung bahagya niyang mapansin na para bang may kung anong gumalaw mula sa loob ng communications room. Sa sumunod na eksena naman fam ay malalaman natin na si Ginny pala ang misteryosong individual na palihim na pumuslit sa loob ng communications room upang may broadcast sa mundo ang impormasyon tungkol sa magaganap na human hunting tournament ng mga Celestial Dragon sa God Valley. Dito fam ay masayang masaya si Ivankov na makitang ligtas si Ginny
at hindi ito nahuli ng mga marine. Sumagot naman si Ginny at sinabing matagumpay raw niyang naibigay sa kanilang informant ang mga detalye ng palaro ng mga world nobles sa God Valley at siya na raw ang bahalang magpakalat ng impormasyong yon. Pagkasabi naman niya ni Ginny, kagad silang pinatahimik ng isa sa mga kasamahan nilang alipin dahil baka raw madamay pa sila kapag nalaman ng Marines ang kanilang ginawa. Galit na galit namang sumagot si Ivankov at tinanong kung naniniwala raw ba ang kanyang mga kapwa alipin na mabubuhay pa sila pagkatapos ng gagawin sa kanila ng mga Celestial Dragons. Sinabi dito ni Ivankov na siguradong sigurado raw na mamamatay silang lahat kung magsasawalang kibolang sila at basta-basta na lang nila tatanggapin ang mga mangyayari. At ito ang mismong dahilan kung bakit kailangan nilang gumawa ng aksyon at pilitan ang kanilang mga sarili na lumaban. Sa dulo naman ng panel na yan, may makikita natin na kasama rin pala sa prison ship na to si Kuma. At ngayon ngay natutuwa siyang marinig na hindi pala lahat ng kapwa niya alipin ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Pagkatapos yan may lumipat na ang chapter sa isa sa mga headquarters ng Intelligence Bureau ng World Government, ang Cypherpol Agency. Dito'y makikita natin ang batang Big News Morgans na binabantayan ng World Government at sinasabing ilalabas niya ang nakuha niyang impormasyon tungkol sa magaganap na palaro ng mga Celestial Dragons sa God Valley kung hindi siya babayaran ng mga ito ng malaking halaga. Ibig sabihin yan may si Morgans palang informant na tinutukoy kanina ni Ginny. At kasabay naman nga ng revelasyong yan, ay opisyal na ring pinakilala sa chapter si Morgans bilang presidente ng WEJ o World Economic Journal. Dito may binaliwala lang ng isa sa mga Cypherpol agents ang pagbabanta ni Morgan sa kanila at sinabing si Morgan ay isa lang namang bata na nagpapatakbo ng small time na pahayagan kaya pinagtataka nila kung paano niya nakuha ang napakasensitibong impormasyon tungkol sa magaganap na palaro ng mga Celestial Dragons sa God Valley. Sumagot naman ang isa pang Cypherpol agent at sinabing wag raw masyadong maging arogante itong si Morgans dahil siguradong malalagot siya sa world government. Matapang namang sumagot si Morgans at sinabing subukan na lang ng Cypherpol agents na pigilan siya sa kanyang balak gawin. At pagkasabi nga niya ni Morgans ay makikita natin ang kanyang katusuhan dahil dito may sinabi niya sa kanyang sarili na ano pa man nga ang mangyari ay ilalabas pa rin naman niya sa Pirate Island ang hawak niyang impormasyon kahit nga bayaran pa siya ng world government. Hindi naman nagtagal at tinutuon na nga ni Morgans ang kanyang banta at ngayon ay kalat na sa buong Pirate Island ang balita tungkol sa magaganap na human hunting game ng mga world nobles sa God Valley. At kasama na nga rin dyan ng impormasyon na matatagpuan rin nila sa islang yon si Shaki. Kaya naman dahil dyan may masayang nagdiwang ang mga pirata dahil nalaman nila na buhay pa pala ang kanilang pinakamamahal na pirate empress na si Shaki. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin si Ochoku na tila ba pinagpapawisan at pinagdududahan ng kumalat na balita. Dito ay kinwestiyon niya ang kanyang kapwa Rocks Pirates at tinanong ang mga ito kung sigurado raw ba sila na mapagkakatiwalaan ang pinagmula ng impormasyong to. Sumagot naman si Gloriosa at kumpiyansang sinabi na wala raw kaduda-duda na tama nga ang impormasyong to, lalong-lalo na't nagkakagulo na raw ngayon ang persa ng Marines. Hindi naman makapaniwalang iba pang Rocks Pirates crew na kasabwat pala ang world government sa pagkidnap kay Shaki. At ngayon ay ginawa pa itong papremyo sa palaro ng mga Celestial Dragons. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin si Whitebeard na gulat pagkatapos niyang malaman na totoo pala talaga na may ginagawang human hunting tournament ang mga world nobles. Dati kasi inakala niya na kwento-kwento lang ang bagay na to. Sinabihan naman ni Big Mom si Kaido na meron din palang mga papremyong rare devil fruits sa palaro ng mga Celestial Dragons. Kaya naman tamang-tama raw ang pagkakataong ito para makapili na si Kaido kung anong gusto niyang ability. Napatanong naman si Kaido kung ano kayang klase ng mga devil fruits ang nasa God Valley. Lingid naman sa kaalaman ng Rocks Pirates
ay pinaplano na pala ni Big Mom sa kanyang isipan na sarilinin ng mga rare devil fruits sa God Valley, nang sa gayon ay magkaroon ng malalakas na abilities ang kanyang mga anak. Napatanong naman si Strassen sa kanilang kapitan kung sigurado raw ba siya na hindi isang patibong ang naghihintay sa kanila sa God Valley. Kagad namang pinatahimik ni Rox si Strassen at sinabing pwede naman raw siyang magpaiwan sa Pirate Island kung naduduwag siyang sumama sa kanila. Pagkasabi nga niya ni Rox pa, may dito na niya niyaya ang kanyang crew na kagad na dumiretso sa God Valley dahil naghihintay na raw sa kanila doon si Shaki. Sa puntong to ay bigla namang lumipat ang chapter sa Oro Jackson kung saan malalaman natin na nakarating na rin pala sa Roger Pirates ang balita tungkol sa pagiging grand prize ni Shaki sa magaganap na palaro ng mga Celestial Dragons sa God Valley. Dito pa may kagad na tinanong ni Roger ang navigator ng kanilang crew na si Scopper Caban kung sang bahagi raw ba ng karagatan matatagpuan ng God Valley. Sumagot naman si Caban at sinabing bagaman may kalayuan raw ang islang yon, ay gagawin niyang lahat para makarating sila doon sa tamang oras. Pagkasabi niya ni Gaban ay nakangiti namang tinanong ni Roger ang kanyang crew kung sasama raw ba sila sa kanya papunta sa God Valley. Gigil namang sinabi ng Roger Pirates na syempre naman daw at sasama sila. Habang makikita naman natin ang hindi mabilang na mga pusong nagliliparan sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Pagkatapos yan may muling nagsalita si Roger at sinabing kasalukuyan ang naglalayag ang crew ni Rox patungo sa God Valley. Kaya naman hindi raw nila dapat hayaan na mauna pa ang mga ito kaysa sa kanila. Kasabay naman yan may makikita rin natin ang pagtawag ni Admiral Kong kay Vice Admiral Garp upang pupuntahin ito sa God Valley. Nung una nga ay tumanggi pa si Garp dahil wala naman raw siyang pakialam sa mga Celestial Dragons. Subalit nang marinig niya na pupunta rin pala doon si Roger, kagad siyang nagmadaling dumiretso sa isla. Sinabi dito ng narrator na hindi raw talaga inaasahan ng pagkakasunod-sunod ng pangyayaring to at isang maliit na impormasyon lang raw ang kinailangan upang maipon sa isang lugar ang pinakamalalakas na mga individual sa panahong yon. Pagkatapos yan may lumipat na ulit ang eksena sa Rox Pirates kung saan makikita natin ang kanilang barko na kasalubong ang isang giant ship. Dito ay nagsimulang magtalo ang crew na sinasabing palubugin na lang raw nilang giant ship na nakaharang sa kanilang dadaanan. Uumpisahin na nga sana ng crew na atakihin ang dambuhalang barko, subalit bago nila ito magawa ay kagad silang pinigilan ni Rox. Napatanong naman ng Rox Pirates kung bakit nagdadalawang isip pa ang kanilang kapitan, gayong nagmamadali na nga raw sila na makarating sa God Valley. Sa sumunod na panel ay makikita natin na si King Harold pala at ang mga giant warriors ng Elbaf ang siyang lula ng giant ship. Sinabi dito ni King Harold kay Rox na napag-utusan raw siya ng world government na pigilan ng isang grupo ng mga pirata na humaling sa isang babae at yun ngay walang iba kundi ang crew ni Rox. Dagdag pa nga ni Harold ay sobrang dali lang para sa kanilang mga giants na palubugin sa karagatan ng napakaliit na barko ng Rox Pirates. Pagkasabi niya na ipasimple namang pinapansin ni King Harold ang barko ng world government na nakabuntot sa kanya sa may di kalayuan upang bantayan kung susundin ba niya ang pinag-utos nila sa kanya. Sumagot naman si Rox at sinabing mukhang nananatili pa rin palang tuta ng world government itong si Harold. Dagdag pa ni Rox ay maaari nga na si Harold ang hari ng dambuhalang lahi ng mga giants. Subalit wag na wag raw nitong pagkakamali ang maliitin kung anong kayang gawin ng kanyang crew. Habang sinasabi naman niya ni Rox may makikita natin sa kanyang likod ng mga miyembro ng kanyang crew na magiging Emperors of the Sea sa hinaharap. Walang iba kundi sina Whitebeard, Kaido at Big Mom na handa nang makipagbakbakan sa mga giants. Tinanong naman ni Rox si King Harold kung hahayaan niya lang raw ba talaga ang world government na basta-basta na lang manood habang binubuhos nila ang lahat upang tapusin ang isa't isa. Pagkasabi niya ni Rox ay bigla naman niyang niyaya si King Harold na makipag-usap ng silang dalawa lang. Pumayag naman dito si King Harold kaya lumipat silang dalawa sa bahagi ng giant ship kung saan walang ibang giant o tao na maaaring makarinig sa kanilang usapan.
Dito may unang nagsalita si Rox at sinabing marahil ay alam na raw ni King Harold kung saan papuntang kanyang crew at kung anong pakay nila doon. Dagdag pa ni Rox, ang mga susunod raw niyang sasabihin ay para lang sa mga tenga ni King Harold at kahit nga raw ang mismo niyang crew ay hindi pa naririnig ang bagay na kanyang sasabihin. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang crew ni Rox at ang mga tauhan ni King Harold na parehong tumututol sa pag-uusap ng dalawang kapitan. Dito ay kine-question ng mga giant ang desisyong ito ni King Harold, habang ang magkaribal na Rox Pirate crew naman na sina Shiki at Silver Axe ay kapwa nagpahayag ng matinding pagtutol sa pinaggagawa ngayon ng kanilang kapitan sa kadahilan ng wala na raw silang oras para magsayang pa ng panahon, lalo na't naririnig na raw nilang paghingi ng saklolo ni Shaki. Bumalik naman ulit ang eksena sa pag-uusap ni King Harold at Rox. At sa pagkakataong ito na pinagtapat ni Rox kay King Harold na hindi talaga Rox D. Sabek ang kanyang totoong pangalan, kundi Davy D. Sabek. Dito ay pinaliwanag ni Rox na ang Davy ay ang mismong pangalan ng clan na matagal nang gustong burahin ng world government sa kasaysayan. Sinabi ni Rox na ang Davy clan raw ang descendants ng malamat na pirata na si Davy D. Jones at nagawa nga lang raw na patuloy na mabuhay ng clan na to sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng underworld. Dagdag pa ni Rox ay hindi niya raw alam kung malas ba o swerte ang kanyang timing dahil 2 taon na ngang nakakalipas mula nung sinilang ang kanyang anak at upang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang mag-ina ay nagdesisyon siya na papuntahin ang mga ito sa kanyang bayang sinilangan at inihabilin sa mga ito na humingi ng tulong sa Davy clan. Naintindihan naman ni King Harold ang gustong sabihin ni Rox na kasalukuyan ngang nasa kinagis ng bayan niya ang kanyang mag-ina. Kaya naman dito ay nagtaka at napatanong si King Harold kung bakit raw ba sinasabi sa kanya ni Rox ang kanyang kahinaan. Sumagot naman si Rox at sinabing ang bayan na kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang God Valley. Muli namang napatanong si King Harold kung ang ibig sabihin raw ba nito ay isa lamang patibong ang magaganap na palaro sa God Valley para mahuli si Rox. Itinanggi naman ito ni Rox at sinabing magtitipon-tipon raw sa God Valley ang mga Celestial Dragons, kaya imposible raw na sadyain ng world government na papuntahin siya sa parehong lugar kung nasa ng mga world nobles. Sinabi dito ni Rox na ang lahat raw ng ito ay nagkataon lang at bunga ng pagkakamaling nagawa ng world government. Dagdag pa ni Rox ay pakiramdam niya nga raw ay parang ang kapalaran na mismo ang gumagawa ng paraan upang mapabalik siya sa God Valley. Sinabi ni Rox na ang pinakamalaking pagkakamali nga lang raw na nagawa ng world government ay ang pagkidnap ng mga ito kay Shaki. Lingid raw kasi sa kaalaman ng mga ito ay wala naman talaga siyang pakialam sa ganung bagay at ang tanging gusto niya lang ay matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Subalit ang problema ay mukhang wala na sa kanyang panig ang takbo ng tadhana. Kaya naman tinatanong niya ngayon si King Harold kung maaari raw ba siya nitong tulungan. Mabilis namang tinanggihan ni King Harold si Rox at sinabing palulubugin na raw niya ngayon ang barko ng Rox Pirates. Sumagot naman si Rox at sinabing kung yun na talaga ang pinal na desisyon ni King Harold ay wala na siyang magagawa kundi ang labanan nito ngayon. Sinabihan naman ni King Harold ang kanyang mga tauhan na huwag makialam sa laban nila ni Rox. Sa sumunod na panel naman may makikita natin na naging mabilis ang mga pangyayari dahil ngayon ay nilalaman na ng apoy ang barko ni King Harold habang ang barko naman ng Rox Pirates ay nagpatuloy na sa paglalayag patungo sa God Valley. Base dyan may mukhang sinadyang magpatalo ni King Harold kay Rox habang si Rox naman ay galit na sinabihan ng kanyang dating kaibigan na isang duwag. Sa dulo naman ng eksenang yan ay makikita natin ang mga mamamayan ng God Valley na umiiyak at humihingi ng tulong. Sinabi dito ng narrator na bagaman hindi nga kapanipaniwala ay pumipili ng isang islang mga Celestial Dragons kada 3 taon upang pagdausan ng kanilang human hunting tournament. Isang palaro kung saan walang awang hinahunting ng mga Celestial Dragons ang mga walang kalaban-labang mamamayan ng napili nilang isla.
Bago naman magsimula ang nasabing tournament fam ay pinakilala muna ang magiging premyo ng mga mananalo. Sinabi dito ng MC ng palaro na bukod raw sa mga rare devil fruits ay may natatangi pang grand prize para sa sino mang tatanghaling kampiyon ng torneo. At ito nga ay nagmula pa sa Isle of Women sa gitna ng Calm Belt sa Grand Line, ang dating empress ng Amazon Lily at siyang tinuturing na pinakamagandang babae sa buong mundo. Walang iba kundi si Shakuyaku. Pagkatapos naman nga ng pagpapakilala kay Shaki ay kagad na nagkagulong mga Celestial Dragons dahil sa kanilang pagkahumaling sa labis na kagandahan ng may uuwing grand prize ng magiging kampyon. Maririnig pa nga natin dito ang isang miyembro ng Shepherd family na sinasabihan si Summers na galingan raw nito. Nang sa gayon ay may uwi nito si Shaki at maging alipin ng kanilang pamilya. Sumagot naman ng mas batang si Saint Summers at sinabing wag na raw umasa pa ang Shepherd family dahil magiging personal na alipin niya raw si Shaki at hindi niya ito ibabahagi sa iba. Sumabat naman si Saint Garling at sinabing magiging asawa niya raw si Shaki kaya naman tumigil na raw sa pananaginip si Saint Summers. Nagsalita naman ang isang miyembro ng Manmayer family at sinabing ngayong kasapi na raw ng kanilang pamilya si Ganko ay makakapag-uwi na sila sa wakas ng trophy mula sa torneo. Pagkatapos yan fam ay lumipat naman ulit ang eksena at dito ay makikita natin si Dragon na natagpuan ng dugo ang ina ni na Shanks at Shamrock. Sa puntong ang ito ay nasa bingit na ng kamatayan ng ina ng kambal, subalit sa kabila ng kanyang pag-aagaw buhay ay nakapagbigay pa siya ng huling kahilingan kay Dragon at ito nga yung pakiusap na iligtas ang kanyang mga anak at huwag silang mapa sa kamay ng kanilang ama na si Saint Garling. Pagkatapos yan fam ay sunod namang pinakita ang musmos na batang si Teach na ngayon ay umiiyak dahil sa papalapit na pagsisimula ng palaro ng mga Celestial Dragon. Sinubukan naman ng ina ni Teach na palakasin ang loob ng kanyang mahal na anak na sinasabing sigurado raw siya na magiging maayos ang lahat kaya sikapin raw ni Teach na malampasan ang mga susunod na mangyayari. Sa sumunod na panel naman fam ay muli nating maririnig ang tinig ng MC ng magaganap na palaro sa God Valley kung saan sinabi nito na bukod nga raw sa isang bata na mula sa lahi ng mga Buccaneer ay may isa pang super rare na rabbit na maaring unahing targetin ng mga kalahok. Ito raw ay mula sa isang lahi na 800 taon nang hindi nakikita ng mga Celestial Dragons. At ito ay walang iba kundi ang mga miyembro ng Davy Clan. Pero alam niyo fam, hindi pa dyan natatapos ang mga nakakagulat na revelasyon dahil ayon nga sa mga pasilip natin para sa susunod na chapter ay mula rin pala sa lahi ng mga Buccaneers ang Davy Clan. Nangangahulugan lang yan fam na kabilang pala sa lahi ng Buccaneer si Blackbeard at posible rin naman na ito ang dahilan kung bakit meron siyang kakayahan na magtaglay ng higit sa isang Devil Fruit ability. Kaya naman pala inuubos ng world government ang parehong lahi ng mga Buccaneer at Davy Clan dahil halos iisa lang palang pinanggalingan ng pamilya at lahi na ito. Pero kung mga miyembro nga ng Davy Clan ang naninirahan sa God Valley, posible kaya fam na mula rin sa Davy Clan ang ina ni na Shanks at Shamrock? Ibig sabihin kaya niyan fam may miyembro din ng Davy Clan si Shanks kaya siya nagdesisyong mamuhay bilang isang pirata at kunin ng One Piece? Posible kaya fam na plano talaga ni Shanks na ipaghiganti ang Davy Clan katulad ni Blackbeard, subalit magkaiba sila ng pamamaraan dahil mas brutal si Teach, habang si Shanks naman ay may malasakit sa kapakanan ng mga pangkaraniwang tao. Ano sa tingin niyo fam? Sa pagpapatuloy naman ng mga patikim natin para sa chapter 1160 ay makikita na natin sa wakas ang itsura ng ina ni Blackbeard. Katulad naman ng ina ni Teach ay makikita rin natin ulit sa paparating na chapter ang ina ni na Shanks at Shamrock kung saan nasa akto ito ng pagpapaubaya kay Dragon ng kinabukasan ng kanyang kambal. Sa dulo naman ng chapter ay malalaman natin na nagampanan ni Dragon ang kahilingan ng ina ng kambal dahil nagawa niyang may ligtas sina Shanks at Shamrock mula sa nagaganap na kaguluhan
Nadulot naman nga ng pagdating ng mga pirata sa isla. Nakakatuwang makita fam na hindi lang ang kambal na Figureland ang niligtas ni Dragon dahil nagawa rin niyang masagip si Kuma. Meron kasing Celestial Dragon na nasa akto na ng pag-atake kay Kuma. Subalit bago nga ito nangyari ay nauna nang binaril ni Dragon ng World Noble. Talaga namang manang-mana si Luffy kay Dragon fam dahil sa parehong edad na 17 taong gulang ay nagawang atakihin ng mag-ama ang isang Celestial Dragon. Si Dragon ay binaril ang isang World Noble upang iligtas si Kuma, habang si Luffy naman ay nagpakawala ng matinding suntok na bumagsak sa mukha ni Charlos bilang paghihigante sa pananakit nito kay Hatchan. O diba fam? Talagang nakaka-excite ang paparating na chapter 1160. At sa wakas ay masasaksihan na natin kung ano talaga ang nangyari sa makasaysayang God Valley incident. Ano sa tingin niyo fam? Meron na kayang Devil Fruit ability si Dragon sa puntong ito ng flashback? O baka naman nakuha rin ni Dragon ang kanyang ability mula sa mga papremyong rare Devil Fruits sa palarong ito ng mga Celestial Dragon sa God Valley, katulad ng Mythical Azure Dragon ni Kaido at Nikyu Nikyu no Mi ni Kuma. Kung ganun fam, ano nga kayang mythical o super rare na devil fruit ang nakain ni Dragon? Paki-comment na lang dyan sa baba fam kung ano pang masasabi nyo sa napakabangis na flashback na to ng old era. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!